tahimik ngunit matindi ang galaw ni Ripple ngayon. Sa halip na direktang kalabanin si Swift, pinili po ng kumpanya ang mas matalinong paraan. At yan po ay ang paggamit ng existing financial systems na ginagamit na ng mga bangko. Sa pamamagitan po ng pagbili sa G-Treasury, isa po itong global platform para sa corporate treasury at saka risk management. Unti-unting binagbago. Yan, unti-unti na pong binabago ni Ripple ang paraan ng paglipat or pag-transfer ng pera sa buong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong po rito ay bakit po ba mahalaga ang acquisition na ito ni Ripple? At narito po ang sabi rito tungkol dyan. Highlight lamang po natin saglit. Ayan. Sabi rito ay a new chapter in global payments is quietly unfolding, not through confrontation, but through calculated strategy. Ripple's latest acquisition of G-Treasury, a world-leading corporate treasury and risk management platform, is being hailed as one of its most strategic moves yet. Ayan, paliwanag po natin yan. Ang pagbili daw po ni Ripple sa G-Treasury ay isa sa mga pinakamatalinong hakbang na ginawa ng kumpanya. Sa halip na makipagbanggaan sa Swift, ay pinasok po ni Ripple ang sistema sa mas tahimik pero epektibong paraan. Ang G-Treasury ay isang pangunahing platform na ginagamit ng malalaking corporation sa buong mundo para pamahalaan ang kanilang pera, liquidity at saka risk. Kaya sa transaction na ito, hindi lang access sa technology ang nakuha ni Ripple, kundi pati tiwala ng mga malalaking kumpanya. Sa market impact, kapag nagsimulang gamitin ng mga global corporations ang Ripple system sa likod po ng G-Treasury, posibleng tumaas ang demand kay XRP dahil ito ang magiging core token para sa settlement. Sunod na tanong ay bakit hindi diretsong kinakalaban ni Ripple itong si Swift? Ayan, at narito naman po ang sabi tungkol dyan. Ayan, while the crypto community long assumed Ripple would compete head-on with Swift, the company has instead chosen a more subtle but potentially more powerful route, integrating with the very systems global banks already depend on. Ayan, paliwanag po natin yan. Maraming taon na ang lumipas mula ng isipin ng crypto community na si Ripple ay direktang hahamon kay Swift. Ngunit sa halip na dumaan po sa banggaan, pinili ni Ripple ang mas epektibong diskarte. At yan po ay ang makapasok mismo sa mga sistema na ginagamit na ng mga bangko. Sa ganito pong paraan, hindi kailangang magbago ang buong financial infrastructure dahil magagawa ni Ripple na pumasok sa loob ng kasalukuyang operasyon ng mga institution. Kaya sa market impact, ang ganito pong uri ng integration ay mas mabilis magdala ng adoption dahil hindi na kailangang palitan ng mga bangko ang kanilang mga platform, kaya pwedeng magdulot ito ng mabilisang pagtaas sa paggamit kay XRP. Gaano naman po kalaki ang papel ng G-Treasury dito sa mundo ng finance? Ayan, at narito naman po ang sabi rito tungkol sa katanungan na yan. Ayan, G-Treasury is no small player in the financial ecosystem. The Illinois-based company powers cash and liquidity management for some of the world's largest corporations, offering direct integrations with banks, ERPs, and financial systems. Ayan, paliwanag po natin yan. Ang G-Treasury daw ay hindi maliit na kumpanya. Ito po ay batay sa Illinois at ginagamit ng ilan sa pinakamalalaking corporation sa mundo para sa kanilang cash management at liquidity control.
Mayroon po itong direktang koneksyon sa mga bangko at mga ERP systems na ginagamit ng corporate finance departments. Sa pamamagitan ng pagkuha rito, si Ripple ay nakakuha ng napakalaking access sa mga existing clients ng mga bangko sa buong mundo. Kaya sa market impact, ang access na ito ay nagbibigay kay Ripple ng agarang position sa corporate finance ecosystem na posible pong magpataas ng interest ng mga institutional investors sa ecosystem ng XRP. Sunod na tanong ay ano naman ang tunay na nakuha ni Ripple sa deal na ito? Ayan, at narito naman ang sabi po rito tungkol dyan. Highlight lamang po natin saglit. By acquiring G-Treasury, Ripple doesn't just gain access to enterprise clients, it inherits a robust SWIFT-certified infrastructure that already connects deeply to the global financial backbone. Ayan, paliwanag po natin yan. Sa pagbili daw po ng G-Treasury, hindi lang mga enterprise clients ang nakuha ni Ripple, kundi pati ang buong SWIFT-certified infrastructure. Ibig sabihin po niyan ay ang sistema ng G-Treasury ay direktang nakakonekta sa global financial backbone. Kaya imbis na magsimula po sa wala, ngayon ay hawak na ni Ripple ang koneksyon na dati ay tanging si SWIFT lamang ang may control. Sa market impact, ang pagkakaroon po ng SWIFT-certified system sa ilalim ng Ripple ay maaaring magdulot ng mas mabilis na transition ng mga bangko patungo sa blockchain-based settlement gamit po sa XRP. Paano naman po nagbago ang strategy ni Ripple? Ayan, at narito naman po ang sabi rito tungkol dyan. Kaya highlight lamang po natin ito saglit. And this acquisition marks a shift from Ripple's earlier strategy of building parallel systems. Instead, it signals a merger of old and new, fusing blockchain technology with the tools financial institutions already trust. Through this move, Ripple positions itself not as a disruptor looking to replace the status quo, but as the innovator upgrading it from within. Ayan. Noon daw ay sinusubukan ni Ripple na bumuo ng sarili nitong parallel system. Pero ngayon, malinaw na binabago niya ang kanyang diskarte. Pinaghalo niya ang lumang technology ng bangko at ang bagong blockchain system. Sa halip na palitan po ang traditional system, ginagawa ni Ripple itong mas moderno at mas mabilis gamit ang blockchain. Kaya pagdating po sa market impact, ang pagsasanib ng traditional finance at saka blockchain ay nagdudulot po ito ng mas malawak na pagtanggap mula sa mga konserbatibong institution, kaya maaaring tuloy-tuloy po ang long-term bullish sentiment kay XRP. Ngayon ay paano naman po tina-target ng Ripple ang core system ni SWIFT? Ayan, at narito naman po ang sabi rito tungkol sa katanungan na yan. At ayan, SWIFT has long dominated interbank messaging and payments, but Ripple's acquisition gives it a foothold in an area SWIFT doesn't control. The corporate back office. With a G-Treasury, Ripple now owns the technology treasurers used daily to manage liquidity, FX exposure, and global payments. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Si SWIFT daw ay matagal ng hari sa interbank messaging. Yan, messaging. Pero ang G-Treasury acquisition ay nagbibigay kay Ripple ng kapangyarihan sa isang parte na hindi po kontrolado ng SWIFT. Yan po ay walang iba kundi ang corporate back office. Ibig pong sabihin niyan ay ang mga treasurer na nagmamanage ng liquidity, FX exposure at saka global payments ay maaari nang gumamit ng Ripple technology araw-araw. Kaya pagdating po sa market impact, kapag nasakop po ni Ripple ang corporate back office, magiging direkta ang demand para kay XRP bilang settlement token sa mga business to bank transactions.
Ayan. Ngayon ay ano naman ang sikreto sa likod ng diskarte ni Ripple? Ayan, at narito naman po ang sabi tungkol dyan. Ayan, as Vincent Van Gogh observed on X, we all thought Ripple was going after Swift directly. However, this is how they are doing it. Through acquisition, then simply replace the back end. Ayan. Tama po ang obserbasyon ni Ginoong Vincent Van Gogh. Akala ng lahat ay diretsong hahamunin ni Ripple itong si Swift. Pero ang totoo, unti-unti niyang pinapalitan ang back-end sa pamamagitan ng mga acquisition. Sa ganitong paraan, dahan-dahan po niyang binabago ang sistema sa likod ng mga transaction nang hindi napapansin ng mga gumagamit or mga users. Kaya sa market impact, dahil unti-unti po ang paglipat, hindi ito magdudulot ng panic sa market. Ngunit magre-resulta po ito sa matatag na long-term growth ng adoption ng XRP. Paano naman po papasok dito ang XRP at saka tokenized liquidity? Ayan. At narito naman po ang sabi rito tungkol dyan. Ayan, by embedding blockchain settlement options, including XRP and tokenized liquidity within GTreasury's existing platform, Ripple gives corporates a seamless upgrade path. Companies won't need to overhaul their entire systems. They'll simply have faster, cheaper, blockchain-based settlement options built right in. Yan. Paliwanag po natin yan. Ang integration daw po ng XRP at saka tokenized liquidity sa loob ng GTreasury ay nagbibigay sa mga kumpanya ng madali at seamless upgrade path. Hindi na nila kailangang baguhin ang kanilang buong system. Magkakaroon lang sila ng mas mabilis at mas murang settlement gamit ang blockchain. Kaya sa market impact, kapag nagsimula itong gamitin ng malalaking kumpanya, makikita natin ang mas mataas na on-chain activity ng Ripple at mas malaking transactional volume. Yan. Paano naman po pinapabilis nito ang institutional adoption? Yan. At narito naman po ang sabi rito tungkol dyan. Yan. Beyond the headlines, the GTreasury deal could accelerate institutional adoption of XRP. With Ripple's RLUSD stablecoin already live and its recent acquisitions strengthening custody and compliance, the company now has a complete stack: liquidity provision, settlement, and treasury management all under one roof. Yan, ano nga pang ibig sabihin yan? Ang GTreasury deal ay hindi lang simpleng business expansion. Ito ay tulay para mapabilis ang institutional adoption ng XRP. Sa kasalukuyan, aktibo na rin si Ripple sa RLUSD stablecoin, kaya may buong ecosystem na po siya. Mula liquidity, settlement, hanggang treasury management. Para po sa mga CFO at saka treasurer, malaking benepisyo po ito dahil pwede na silang gumamit ng blockchain nang walang operational risk. Sa market impact, ang kumpletong ecosystem na ito ay magbibigay po ng matibay na foundation para sa pangmatagalang presyo ng XRP. Ngayon ay ano naman po ang mas malaking larawan sa likod ng galaw ng Ripple? Ayan, at narito naman po ang sabi rito tungkol dyan. Ayan, Ripple's path to challenging Swift isn't about a public showdown. It's about back-end dominance. By owning the systems where corporate payments originate, Ripple can quietly redefine how money moves globally. Ayan, paliwanag natin yan. Ang tunay daw na laban ni Ripple ay hindi publicity. Yan, hindi po publicity, kundi back-end dominance. Sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng mga system kung saan nagsisimula ang corporate payments, unti-unti niyang binabago ang global financial flow.
Kapag nagsimulang gamitin ito ng G-Treasury clients sa malalaking sukat, tuluyan ng mababago ang cross-border finance. Kaya sa market impact, ang ganitong tahimik ngunit epektibong revolusyon ay magpapatibay kay XRP bilang pangunahing token sa mga international settlements. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay si Ripple ay hindi na lang po basta kumpanya ng crypto. Siya ay nagiging bahagi ng mismong puso ng global finance. Sa halip na banggain po si SWIFT, mas pinili po niyang pumasok sa loob ng sistema at ayusin ito mula sa loob. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malinaw na lumalawak po ang papel ni XRP bilang utility asset at hindi lamang po speculative coin. Kung magpapatuloy po ang ganitong galaw, posibleng si Ripple ang maging backbone ng future payments at hindi po sa pamamagitan ng gulo, kundi sa pamamagitan ng tahimik na innovation. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.